Sa mga balitang pambansa, tuloy po ang pagdinig sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ng pork barrel scam, hindi kasi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang kanyang mosyon na ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Base po sa resolusyon, ibinasura ang mosyon ng senador dahil sa lack of merit. Kaya wala raw rason para baguhin ang mga una ng natuklasan ng korte sa kaniyang kaso. Dahil dyan magpapatuloy ang pagdinig sa mga kaso ni Jinggoy Estrada na 11 counts ng graft. Nag-ugat po yan sa pagkakasangkot daw ni Estrada sa umano'y 183 million pesos na kickback mula sa mga peking proyektong may kaugnayan kay Janet Lim Napoles. Sa ilalim po yan ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa iba pang balita, itinanggi naman po ni Senator Mark Villar na may kaanak siyang nakakuha ng proyekto sa gobyerno noong siya'y kalihim pa ng DPWH. Wala raw siyang koneksyon sa mga kumpanyang sumasali sa proyekto sa ahensya. Mapapatunayan din daw ito sa mga record mula taong 2016 hanggang taong 2021. Wala raw tinatago si Senator Mark Villar at siya po'y naniniwala sa due process. Kaya welcome at suportado ng senador ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Plano namang ipatawag ng ICI si Villar kasama si Congressman Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Kaugnay pa rin ang bilyong pisong irregularidad sa flood control projects. Una na rin sinabi ng DOJ na iniimbestigahan ng pamilya Villar dahil sa bilyon-bilyong piso daw na proyekto sa Las Piñas na ibinigay umano sa pinsan na kontratista. Mamaya po abangan niyo po yung ating pagsasadula dito po sa magiging paghaharap nitong mga inimbitahan po ng ICI. Ikaw ang gaganap na si Sarah, ha? Ako si Sarah? Ay, madali lang yung finger heart lang yun. Tsaka buhok ko naman si Sarah eh. Oo. O, ito mga kapatid. Akala ko, iba na sa isip ko. Gaganap ako. Si Sarah pala. Kasi ikaw si Curly? Hindi. Sino ka? Ako si Justice. Sino si Curly? Oo. Oh, may Sarah, walang Curly. O ito, sa ibang balita mga kapatid, naku po, ito na. Mas marami pang ghost projects ang nabisto ng Commission on Audit o COA dyan po sa Bulacan. Bakit ngayon lang? Base po sa ikalawang fraud audit report ng COA, 4 pang malalaking proyekto ng DPWH ang nabisto nilang ghost projects di umano. Nagkakahalaga raw ng mahigit 351 million pesos sa mga proyekto na naideklarang tapos na at bayad na rin. Pero nabisto po ng COA na hindi naman pala totoo ang mga proyekto. Kabilang sa natuklasang ghost project ang flood control sa Barangay San Roque sa Baliwag, Bulacan. Maging ang flood control project sa Angat River sa Pulilan, Plaridel at sa isa pa sa Baliwag, Bulacan. Sino kaya ang contractor ng mga ito? Meron Sims. Wala nakalagay dito sa balita. Sims Construction pa rin. Oo. Itong mga bago na ghost project sa Bulacan. Yes. At ang mga engineers pa rin, sila-sila pa rin. Bulacan yan eh. Oo, sila-sila pa rin nga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!